Isang gabi, pagbaba ko sa jeepney, nakita ko ang isang bagay na nagwasak sa puso ko. Sa tabi ng mga basurahan, sa ibabaw ng maruming karton. Doon ko natagpuan ang aking anak, ang aking Liza. Nakahiga siya doon. Parang isang taong walang halaga sa madilim na kalsada, ang kanyang asawa, ang manugang ko. Ibinenta ang bahay, kinuha ang 8 milyong piso, at itinapon ang anak ko na parang basura para sumama sa ibang babae. Doon, nagpasya ako. Hindi ako gagamit ng dahas. Hindi ako sisigaw. Lihim akong kumuha ng mga ebidensya, mga dokumento ng pandaraya na hindi niya inaasahan. Pinuntahan ko ang kanyang marangyang kondo sa BGC. Hinarap ko siya, kasama ang kanyang buntis na kabit. Hindi niya alam. Inihanda ko na ang isang patibong nasisira sa lahat ng kanyang nakaw na karangyaan. Ilang sandali lang ang lumipas. Dumating ang mga pulis. Ang kanyang mga bank account, lahat iyon ay na-freeze ng batas. Nanginginig siya sa takot. Umiiyak ang kanyang kabit sa harap ng lahat. Gumuho ang mundo niya sa harap mismo ng pintuan niya. Justice, hustisya para sa anak ko. Bago ko ilahad ang buong detalye ng aking plano, nais ko munang malaman, mula sa anong lungsod o probinsya kayo nanonood sa oras na ito. I-comment niyo po ang inyong lugar sa ibaba para mabati ko kayo. Ngayon, itutuloy ko na ang kwento. Nagising ako na parang may nakadagan na malaking bato sa aking dibdib. Ang bigat, ang sikip. Hindi ko agad na idilat ang aking mga mata dahil sa takot. Takot na pagdilat ko ay muli kong makita ang 4 na sulok ng silid na hindi pamilyar sa akin. Pero kailangan kong bumangon, kailangan kong harapin ang katotohanan kahit gaano pa ito kapait. Dahan-dahan kong inalala ang lahat, ang bawat detalye, ang bawat sakit. Si Ricardo, ang asawa ko, ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay sa harap ng dambana ng Diyos. Akala ko siya ang magiging sandigan ko hanggang sa huling hininga ko. Akala ko sa aming pagtanda kami ang magkasamang magtatanim ng mga halaman sa bakuran ng aming bahay sa Quezon City. Ngunit ang lahat ng iyon, ang lahat ng mga pangarap na iyon ay naglaho na parang bula. Naaalala ko pa ang bahay namin, ang aming tahanan, 8 milyong piso. Iyon ang halaga ng bahay na iyon. Hindi lang iyon basta pera, pawis at dugo ang itinanim namin doon. Bawat sulok, bawat pader, may kuwento. Doon namin pinalaki ang aming mga alaala. Pero sa isang iglap, nawala ang lahat. Ipinagbili ni Ricardo ang bahay ng hindi ko alam. Palihim, traidor. Binenta niya ang aming tahanan sa halagang 8 milyong piso, 8 milyon, isang halaga na sapat na sana para sa aming marangal na pagtanda. Pero ang perang iyon hindi napunta sa akin, hindi napunta sa ating kinabukasan. Naalala ko ang araw na iyon, ang araw na pinalayas niya ako. Parang pelikula na paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Nakita ko ang malamig niyang mga mata. Wala na doon ang pagmamahal, wala na doon ang respeto. Ang tanging nakita ko lang ay ang pagmamadali. Ang pagmamadaling itapon ako na parang isang lumang gamit na wala nang pakinabang. Sabi niya sa akin, kailangan ko nang umalis. Sabi niya, hindi na sa amin ang bahay na ito. Noong una, hindi ako naniwala. Akala ko nagbibiro lang siya, pero seryoso siya. Seryosong seryoso. Ipinakita niya ang mga papel, ang mga dokumento na may pirma niya. At marahil ay may pirma ko rin na nakuha niya sa pamamagitan ng panlilinlang. Noong mga panahon na may sakit ako, noong mga panahon na mahina ang aking pandinig at malabo ang aking paningin, pinapirma niya ako sa mga papel na akala ko ay para sa aking check-up sa ospital. Nalinlang ako. Nagoyo ako ng sarili kong asawa. Ang masakit pa nito, hindi lang pala ang bahay ang kinuha niya. Kinuha niya rin ang aking dangal. Pinalayas niya ako. Para kanino? Para sa isang babaeng mas bata, isang babaeng mayaman. Isang babaeng akala niya ay magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Nabalitaan ko, doon na sila nakatira sa isang malaking mansyon, isang bagong pugad para sa kanilang panlilinlang. Ang perang nakuha niya sa pagbebenta ng aming bahay sa Quezon City, ginamit niya para ipakita sa babaeng iyon na mayaman din siya. Nagmula sa aking paghihirap,
ang kanyang ipinang-aakit sa iba. Napakasakit isipin, masakit, masakit na masakit. Naririnig ko pa ang boses niya noong huling gabi namin sa bahay. Walang emosyon niyang sinabi, "Liza, kailangan mo nang tanggapin na tapos na tayo. May iba na akong buhay, may iba na akong mundo. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security." Security, isipin ninyo, ang sarili kong asawa, pagbabantaan akong ipapakaladkad sa mga guwardiya sa loob ng sarili kong pamamahay. Doon ko naramdaman ang tunay na lamig, hindi lamig ng aircon, kundi lamig ng kanyang puso. Nakaalis ako sa bahay na iyon, nadala lang ang ilang pirasong damit sa loob ng isang lumang maleta. Ang maletang iyon, saksi sa aking pagluha habang naglalakad palayo sa Quezon City. Habang naglalakad ako sa kalsada, tinitingnan ko ang mga ilaw ng lungsod. Ang daming tao, ang daming sasakyan, pero pakiramdam ko ako na ang pinakamaitim na anino sa buong mundo. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang katarungan para sa isang tulad ko? Sa edad kong ito, na dapat sana ay nagpapahinga na ako at nag-enjoy sa bunga ng aking pagsisikap, heto ako, nag-iisa, walang matirhan, walang pera. Ang 8 milyong piso na dapat ay aking sandigan, nasa kamay na ng iba. Nilustay na marahil ni Ricardo sa kanyang marangyang buhay, kasama ang kanyang kabit. Minsan, napapaisip ako, ganoon ba kadali para sa isang tao na talikuran ang ilang dekada ng pagsasama? Ganoon ba kadali para sa isang lalaki na kalimutan ang lahat ng sakripisyo ng kanyang asawa? Pera. Dahil lang sa pera, dahil sa paghahangad ng higit pa sa sapat, dahil sa silaw ng yaman ng ibang tao. Pero alam nyo, sa kabila ng lahat ng sakit na ito, sa kabila ng pagtataksil na ito, may isang bagay na hindi niya makukuha sa akin. Iyon ang aking alaala, ang alaala ng kung sino ako bago niya ako sinira. Hindi ako susuko, kahit na matanda na ako, kahit na mahina na ang aking tuhod, hahanap ako ng paraan. Hindi para sa pera, kundi para sa katotohanan. Gusto kong malaman ng mundo ang ginawa niya. Gusto kong malaman ng lahat na si Ricardo ay isang magnanakaw ng buhay at pangarap. Dito sa silid na ito, kung saan ako pansamantalang nanunuluyan, tinitingnan ko ang aking mga kamay. Kulubot na ang mga ito, marami ng pinagdaanan. Pero ang mga kamay na ito, marunong pa ring magdasal at marunong pa ring lumaban. Ricardo, kung naririnig mo man ang tibok ng puso ko ngayon, tandaan mo ito. Ang 8 milyong piso na nakuha mo ay hindi magbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan. Ang bahay na binenta mo ay may mga pader na nakasaksi sa bawat pagsisikap ko, at ang bawat sentimo na ginagastos mo ngayon ay may dalang pait ng aking mga luha. Darating ang araw, lalabas ang katotohanan. Darating ang araw, ang bawat panlilinlang mo ay magkakaroon ng kabayaran. Hindi ko kailangan ng 8 milyong piso para maging buo muli. Ang kailangan ko ay ang hustisya na ipinagkait mo sa akin. Sa ngayon, hahayaan ko munang pumatak ang aking mga luha, dahil ang luha ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda na ako ay tao, na ako ay nagmahal ng tapat, at na ako ay nasaktan ng husto. Bukas, paggising ko muli, itutuloy ko ang aking kwento. Itutuloy ko ang laban, dahil ang isang tulad ko, kahit itinapon at kinalimutan, ay mayroon pa ring boses na dapat pakinggan. Quezon City, ang lungsod kung saan ko binuo ang aking buhay. Ang lungsod din kung saan ito gumuho. Pero naniniwala ako, sa bawat pagguho, may pagkakataon para sa isang bagong simula. Isang simula na hindi na nakabatay sa kasinungalingan ni Ricardo, kundi sa sarili kong lakas. Hustisya, iyan ang tanging salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Hustisya para sa nawalang tahanan. Hustisya para sa ninakaw na kinabukasan. Pagtataksil. Napakasakit na salita. Pero ang katotohanan sa likod nito ang siyang magpapalaya sa akin. Balang araw magiging maayos din ang lahat. Hindi man ngayon pero balang araw. Ang sikat ng araw sa tagig ay tila nanunuot sa aking lumang polo, ngunit mas matindi ang init na nagmumula sa aking dibdib. Ako, si Roberto, ay nakatayo sa gitna ng naglalakihang mga gusali sa Bonifacio Global City o mas kilala ng marami sa tawag na BGC. Sa bawat hakbang ko sa malinis na bangketa, nararamdaman ko ang kirot ng aking mga tuhod. Matanda na ako,
65 na ang bigat na dala ng aking katawan. Ngunit hindi ang pagod ang nagpapatakbo sa akin ngayon, kundi ang pangungulila at ang pagnanais na mahanap ang katotohanan. Tiningnan ko ang lukot na papel na hawak ko. Doon nakasulat ang address ng marangyang kondominium kung saan daw nakatira ang aking manugang na si Ricardo. Pagtingala ko, tila nilalamon ako ng matatayog na tore na gawa sa salamin at bakal. Napakalayo nito sa barong-barong na tinutuluyan ng aking anak na si Elena sa gilid ng riles. Isang malaking sampal sa aking pagkatao na habang ang anak ko ay nagtitiyaga sa barya-baryang kinikita, ang taong nangako na aalagaan siya ay narito sa gitna ng karangyaan. Pumasok ako sa lobby. Ang lamig ng aircon ay hindi nagbigay sa akin ng ginhawa kundi kaba. Tinanong ako ng security guard. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Siguro dahil sa suot kong kupas na tsinelas at pantalong maong na may mantsa ng taba. Sinabi ko ang pangalan ni Ricardo. Sabi ng guard, bawal pumasok ang hindi bisita. Ngunit hindi ako umalis. Nagkunwari akong naghihintay sa labas, sa may tapat ng isang mamahaling coffee shop, kung saan ang isang basong kape ay nagkakahalaga na yata ng 200 piso. Halagang sapat na para ipakain sa aking mga apo sa loob ng 2 araw. Naghintay ako, 1 oras, 2 oras, hanggang sa may napansin ako sa isa sa mga balkonahe sa ika-10 palapag. Doon, sa itaas, nakita ko siya. Si Ricardo, hindi siya nagbago. Ang maayos na gupit ng buhok, ang matikas na tayo. Ngunit may iba na sa kanya. Nakasuot siya ng isang mamahaling silk na robe, kulay asul na tila kumikinang pa sa tama ng araw. Hawak niya ang isang baso ng alak at sa kabilang kamay ay may hawak siyang sigarilyo. Tumatawa siya. Isang tawa na puno ng kagalakan na tila ba wala siyang iniwan na pamilyang nagugutom. At hindi siya nag-iisa. Isang babae ang lumabas mula sa loob ng unit at yumakap sa kanya mula sa likod. Maganda ang babae, bata at halatang alagang-alaga ang balat. Ngunit ang mas nagpadurog sa aking puso ay nang humarap ang babae sa direksyon ko. Nakita ko ang kanyang tiyan. Malaki na ito, buntis siya. Naramdaman ko ang panghihina ng aking mga binti. Napasandal ako sa isang poste ng ilaw. Ang aking manugang, ang asawa ng aking anak, ay namumuhay sa piling ng ibang babae. At ang babaeng iyon ay nagdadalang tao. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Elena noong 1 linggo. Sabi niya sa akin, "Tay, baka busy lang si Ricardo sa trabaho." Sabi niya, magpapadala siya ng 5,000 piso para sa gamot niyo. Ngunit ang perang iyon ay hindi dumating. Ni 5, wala kaming natanggap. Ngayong nakikita ko siya, alam ko na kung saan napupunta ang pera. Napupunta ito sa mga mamahaling hapunan, sa malalambot na kama, at sa pag-aalaga sa isang babaeng hindi naman niya tunay na asawa. Nakita ko kung paano hinaplos ni Ricardo ang tiyan ng babae. Pagkatapos ay humalik siya sa noo nito. Kitang-kita ko ang ngiti sa kanyang mga labi. Walang bakas ng pagsisisi. Walang bakas ng pag-aalala para sa aking anak na si Elena na natutulog lang sa isang banig na butas-butas. Sumikip ang dibdib ko. Galit. Isang matinding galit ang naramdaman ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pumasok doon at kalad ka rin siya pababa. Gusto kong itanong sa kanya, "Ricardo, paano mo nagagawa ito? Paano mo natitiis ang sarili mong dugo at laman? Ngunit ano ang magagawa ng isang matandang tulad ko? Wala akong pera, wala akong kapangyarihan. Ako ay isang hamak na ama lamang na ang tanging baon ay ang pagmamahal sa aking anak." Pinanood ko silang pumasok muli sa loob ng kanilang malamig at marangyang silid. Ang glass door ay nagsara, na tila ba isang pader na naghihiwalay sa mundo ng mga mayayaman at sa mundo nating mga mahihirap. Isang pader na hinding-hindi ko matitibag ng mag-isa. Habang naglalakad ako palayo sa BGC, pabalik sa sakayan ng jeep, hindi ko mapigilang mapaluha. Ang pamasahe ko ay 15 piso lang. Ngunit ang bigat na dala ko sa aking puso ay parang kasing bigat ng buong mundo. Inisip ko kung paano ko ito sasabihin kay Elena. Paano ko sasabihin sa aking anak na ang kanyang pinakahihintay na asawa ay may bago ng pamilya, na ang kanyang mga luha sa gabi ay balewala dahil ang taong iniiyakan niya ay masaya sa piling ng iba? Naalala ko ang mga bata, ang aking mga apo.
Naghihintay sila sa bahay, umaasang may dala si Lolo na kahit kaunting pasalubong. Dinukot ko ang aking pitaka. May natitira pa akong 50 piso. Sapat na ito para ibili sila ng ilang pirasong tinapay. Habang nakasakay ako sa jeep, nakatingin ako sa labas, sa mga ilaw ng lungsod na unti-unting naglalaho sa aking paningin dahil sa labo ng aking mga mata. Naisip ko, ang mundo ay sadyang malupit. Ang mga taong walang puso ay tila sila pa ang pinagpapala ng karangyaan. Samantalang ang mga taong tapat at mapagmahal ay silang nagsusumikap sa dilim. Ngunit hindi ako susuko. Para kay Elena, para sa aking mga apo. Ricardo, ang iyong marangyang buhay ay panandalian lamang dahil ang luha ng isang amang nasasaktan ay may katapat na paniningil sa langit. Nararamdaman ko ang bawat tibok ng aking puso, tila ba isang babala. Hindi na ako ang dating Roberto na tahimik lang. Ang nakita ko sa balkonaheng iyon ay nagbukas ng aking mga mata. Ang karangyaan mo ay nakatayo sa ibabaw ng aming pagdurusa. At balang araw, Ricardo, balang araw, ang lahat ng ito ay magkakaroon ng katapusan. Bumaba ako sa kanto ng aming kalsada, ang amoy ng basura at ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada ang sumalubong sa akin. Ito ang aming katotohanan, marumi, maingay at mahirap. Ngunit dito, may pagmamahal. Doon sa BGC, sa toreng iyon na kinalalagyan ni Ricardo, mayaman nga ang paligid, ngunit napakalamig at napakawalang awa ng kanilang mga puso. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ko ang aking mga mata gamit ang aking kamay. Kailangan kong magpakatatag. Pagpasok ko sa aming pinto, nakita ko si Elena na nagluluto ng tuyo. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting puno ng pag-asa. "Tay, kamusta?" tanong niya. "Nahanap niyo ba siya?" Hindi ako nakasagot agad. Tumingin ako sa kanyang mga mata, sa kanyang mga kamay na magaspang dahil sa paglalaba para sa ibang tao. Gusto kong sabihin ang totoo. Gusto kong isigaw ang sakit, pero niyakap ko na lang siya ng mahigpit. "Wala siya doon, anak," pagsisinungaling ko, habang ang puso ko ay unti-unting nadudurog. Baka bukas, mahanap natin siya. Sa gabi na iyon, habang nakahiga ako sa matigas na sahig, ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng ulan sa aming bubong na yari sa yero. At sa bawat patak ng ulan, naaalala ko ang tawa ni Ricardo sa balkonaheng iyon. Isang tawang hindi ko kailanman malilimutan. Isang tawang nagpabago sa takbo ng aking buhay. Pag-uwi ko sa maliit at barong-barong naming tinitirhan, hindi ako makatulog. Ang bawat pagpikit ng aking mga mata, ang nakikita ko, ay ang nakangingilong ngiti ni Ricardo doon sa balkonahe ng kanyang kondo sa BGC. Ang tawa niyang tila nang uuyam sa aming kahirapan. Ang tawa niyang tila ba walang kasalanang ginawa. Noong una, aminin ko, nagdilim ang paningin ko. Gusto kong bumalik doon. Gusto kong sumigaw. Gusto kong gamitin ang aking mga kamao upang iparanas sa kanya ang sakit na nararamdaman ng anak kong si Liza. Gusto kong saktan ang lalaking iyon. Saktan ng paulit-ulit. Pero tumigil ako. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa aking mga kamay na nanginginig sa galit. Matanda na ako, pero hindi ako mangmang. Alam ko na kung dadaanin ko ito sa dahas, ako ang matatalo. At kung makukulong ako, sino na ang magtatanggol kay Liza? Sino na ang tatayo para sa aking anak? Kailangan ko ng hustisya, isang tunay na hustisya, hindi sapat ang saktan siya sa katawan. Kailangan niyang pagbayaran ang bawat sentimo, ang bawat luhang ibinuhos ng aking anak. Sinimulan ko ang paghahanap. Alam kong may iniwan si Liza na isang lumang bag bago siya tuluyang nawala sa kanyang sarili dahil sa depresyon. Hinalughog ko ang ilalim ng aming papag. Doon, sa isang sulok na puno ng alikabok, nahanap ko ang isang kupas na asul na folder. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ang aking mga kamay ay tila may sariling buhay sa panginginig. Sa loob ng folder na iyon, naroon ang lahat. Mga resibo, mga papeles ng bangko, at ang mga kopya ng mensahe sa telepono na ipinaprint ni Liza noon. Binasa ko ang bawat salita. Masakit. Napakasakit basahin. Nakita ko rito kung paano ninakaw ni Ricardo ang perang pinaghirapan ni Liza sa ibang bansa. 100,000 piso, 200,000. Umabot sa milyong piso ang unti-unting kinuha ng walang hiyang lalaking iyon. Ginamit niya ang pirma ni Liza.
Pineke niya ang mga dokumento upang ilipat ang pera sa sarili niyang account. Habang nagbabasa ako, parang may humahaplos sa puso ko ng mapurol na kutsilyo. Niloko niya ang anak ko. Pinagmukha niyang tanga ang isang babaeng wala namang ibang ginawa kundi mahalin siya ng tapat. Ang bawat transaksyon ay katibayan ng kanyang pagtataksil, isang malinaw na ebidensya ng kanyang kasamaan. Itinabi ko ang mga papeles. Inayos ko ang aking sarili. Isinuot ko ang aking pinakamalinis na polo kahit na ito ay may mantsa na ng katandaan. Kailangan kong kumilos. Kinabukasan, maaga akong nagtungo sa opisina ni Attorney Santos. Si Attorney Santos ay kilala rito sa aming bayan bilang isang abogado ng mga mahihirap. Hindi siya katulad ng ibang mga abogado na pera lamang ang tinitingnan. Siya ay may puso, siya ay may malasakit. Pagdating ko sa kanyang opisina, amoy na amoy ko ang lumang papel at tinta. Naupo ako sa isang silya na gawa sa kahoy. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas siya at ngumiti sa akin. Mang Roberto, sabi niya sa akin sa isang mahinahong boses, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Ikinuwento ko ang lahat, mula sa paghihirap ni Liza hanggang sa nakita ko sa BGC at ang mga papeles na nahanap ko. Ipinakita ko sa kanya ang asul na folder. Hindi ako nagsalita ng mabilis. Hinayaan ko ang bawat salita na lumabas ng may bigat. Sinabi ko sa kanya na hindi ko gusto ang gulo. Ang gusto ko lang ay maibalik ang dangal ng aking anak. Hustisya. Iyon ang salitang paulit-ulit kong sinasabi sa kanya. Tiningnang mabuti ni Attorney Santos ang mga dokumento. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Hinawakan niya ang kanyang salamin at muling binasa ang mga nakasulat. Matagal siyang tumahimik. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng electric fan sa sulok ng silid. Pagkatapos ng ilang minuto, tumingin siya sa akin ng diretsyo. Sabi niya, malakas ang ating laban. Sabi niya, malinaw na may naganap na pandaraya o fraud. Ang mga transaksyong ito ay hindi legal. Ang paglipat ng pera ng walang pahintulot ay isang krimen, isang malaking krimen. Mang Roberto, ang sabi ni Attorney Santos, huwag kayong mag-alala. Gagawan natin ito ng paraan. Hindi natin hahayaang makatakas si Ricardo. Ipinaliwanag niya sa akin ang plano. Hindi kami basta-basta susugod. Kailangan naming maging maingat. Sabi niya, maghahanda kami ng demanda para sa estafa at falsification of public documents. Pero higit pa roon, titingnan din namin ang aspeto ng psychological abuse sa ilalim ng batas para sa mga kababaihan. Nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Parang nabawasan ang tinik na nakabaon sa aking dibdib. Pero alam ko, mahaba pa ang laban. Maraming pera si Ricardo. Mayroon siyang kapangyarihan. Mayroon siyang mga koneksyon doon sa malalaking gusali sa BGC. Samantalang ako ay isang matanda lamang na ang tanging baon ay katotohanan. Ngunit sabi nga nila, ang katotohanan ay parang tubig. Kahit anong takip mo, gagawa at gagawa ito ng daan upang lumabas. Bago ako umalis sa opisina, hinawakan ni Attorney Santos ang aking balikat. Sabi niya sa akin, Mang Roberto, magpahinga kayo ng maayos. Hayaan ninyong ako ang humarap sa mga papeles. Basta't huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Nagpasalamat ako sa kanya. Paglabas ko ng opisina, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa kanina. Naglakad ako pauwi, bitbit ang pag-asa sa aking puso. Habang naglalakad, naisip ko ang aking apo na dinadala ng babaeng kasama ni Ricardo. Isang inosenteng bata na isisilang sa mundong puno ng kasinungalingan. Nakakalungkot, napakasakit isipin na ang perang dapat ay para sa kinabukasan ng anak ko ay ginagamit para sa luho ng iba. Hustisya, hindi ako titigil. Kahit na maubos ang aking huling lakas. Kahit na manghina ang aking mga tuhod. Para kay Liza, para sa katarungan. Sa gabing iyon, bago ako matulog, muli kong tiningnan ang litrato ni Liza noong siya ay masaya pa, noong siya ay nakangiti pa at puno ng pangarap. Ipinangako ko sa kanya, sa aking isip, na ibabalik ko ang ngiting iyon. Hindi man sa ngayon, pero darating ang araw na iyon. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Isang laban ng isang ama para sa kanyang anak. Isang laban ng katotohanan, laban sa kasakiman. At sa tulong ng may kapal, alam ko hindi ako nag-iisa. Ang bawat hakbang ko ay may gabay. Ang bawat patak ng luha ko ay may saysay. Ricardo, maghanda ka.
Dahil ang katarungan ay hindi natutulog, ang katarungan ay paparating na. Dahan-dahan nating kukunin ang nararapat. Dahil sa dulo ng lahat, ang kabutihan pa rin ang mananaig. Iyan ang pinaniniwalaan ko, iyan ang pinanghahawakan ko. Matutulog ako ngayong gabi nang may kaunting kapayapaan. Dahil alam ko, bukas, mayroon na akong sandata. Hindi baril, hindi patalim, kundi ang katotohanan na nakasulat sa mga papel na iyon. Ang hustisya ay para sa lahat, mayaman man o mahirap, at sisiguraduhin kong mararamdaman ni Ricardo ang bigat ng batas na binaliwala niya. Hustisya. Malapit na, napakalapit na. Narito muli ako. Sa ilalim ng naglalakihang gusali ng Bonifacio Global City. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nagtatago sa ilalim ng puno ng Nara. Hindi na ako nakatingala lamang mula sa malayo. Ngayon, ang aking mga paa ay lalakad patungo sa kinaroroonan ng taong sumira sa buhay ng aking anak. Mabigat ang bawat hakbang ko. Ang suot kong sapatos, bagaman luma, ay tila bumabaon sa malinis na semento ng lobby. Tiningnan ako ng guwardiya mula ulo hanggang paa. Ramdam ko ang mapanghusga niyang tingin. Marahil ay iniisip niya, ano ang ginagawa ng isang matandang katulad ko sa ganitong karangyang lugar? Ngunit hindi ko siya pinansin. Inayos ko ang pagkakahawak sa aking lumang bag. Sa loob niyon, naroon ang asul na folder, ang aking sandata, ang aking ebidensya. Sumakay ako sa elevator. Pindot sa numerong 10. Habang umaakyat ang elevator, naramdaman ko ang kakaibang pagkabog sa aking dibdib. Kaba, kaba, kaba. Ngunit sa likod ng kabang iyon, mayroong isang matinding paninindigan. Hindi ako narito para makipag-away gamit ang kamao. Narito ako para sa katarungan. Tumunog ang elevator. Narating ko na ang ika-10 palapag. Napakatahimik ng hallway. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong paghinga. Hinanap ko ang numerong 1002, Unit 1002. Tumayo ako sa tapat ng pintuan. Isang pintuang gawa sa mamahaling kahoy. Huminga ako ng malalim. 3 beses. 1, 2, 3. At pagkatapos, pinindot ko ang doorbell, lumipas ang ilang segundo, parang tumigil ang oras. Hanggang sa narinig ko ang mga yabag mula sa loob. Bumukas ang pinto. At doon, tumambad sa akin ang mukha ni Ricardo. Hindi siya nakasuot ng robe ngayon. Nakasuot siya ng isang polo na halatang mahal ang pagkakatahi. Nang makita niya ako, rumehistro sa kanyang mukha ang pagkagulat. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Isang ngiti na puno ng kayabangan. Mang Roberto, ang sabi niya. Ano po ang ginagawa ninyo rito? Naligaw po ba kayo? Ang kanyang boses ay tila may halong tawa. Para bang ang presensya ko rito ay isang malaking biro para sa kanya. Hindi ako sumagot agad. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Gusto kong makita niya ang sakit na idinulot niya. Gusto kong makita niya ang puot ng isang ama. Ricardo, ang mahinahon kong simula. Kailangan nating mag-usap. Tumawa siya ng bahagya at sumandal sa hamba ng pinto. Ni hindi niya ako inanyayahang pumasok. Pasensya na po, Mang Roberto. Pero wala akong panahon para sa mga kuwentong probinsya ninyo. Busy po ako. Marami akong ginagawa rito sa BGC. Tiningnan ko ang loob ng kanyang bahay mula sa kinatatayuan ko. Nakita ko ang mga mamahaling muebles. Nakita ko ang malaking telebisyon. At doon, sa bandang kusina, nakita ko ang babaeng buntis. Ang babaeng ipinalit niya sa aking anak. Tumingin sa akin ang babae, ngunit mabilis ding umiwas. Binalaling ko muli ang tingin ko kay Ricardo. Alam ko ang lahat, Ricardo. Alam ko kung paano mo niloko si Liza. Alam ko kung paano mo kinuha ang bawat sentimong pinaghirapan niya. Biglang tumigas ang mukha ni Ricardo. Ang ngiti niya ay nawala. Ano po ang sinasabi ninyo? Wala kayong alam. Kung wala si Liza rito, huwag ninyo akong gambalain. Umalis na kayo bago ko patawagin ang security. Security. Tinatakot niya ako sa sarili niyang mga guwardiya. Napangiti ako ng bahagya, ngunit ito ay isang ngiting puno ng pait. Masyado kang kampante, Ricardo, ang sabi ko sa kanya. Dinukot ko mula sa aking bag ang asul na folder. Hindi ko ito ibinigay sa kanya. Ipinakita ko lang ang isang bahagi nito. Akala mo ba, hindi ko mahahanap ang mga resibong ito?
Akala mo ba, hindi ko malalaman ang tungkol sa mga peking pirma na ginawa mo? Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Doon, sa maliit na pagkakataong iyon, nakita ko ang takot. Isang matinding takot. Kumislap ang pawis sa kanyang noo kahit na napakalamig ng aircon sa loob. Saan ninyo nakuha iyan? Ang tanong niya. Medyo nanginig ang kanyang boses. Iyan ay walang kuwenta. Basura iyan. Basura? Ang ulit ko sa kanyang salita. Kung basura ito, bakit ka nanginginig? Ricardo, ang mga papel na ito ang magpapatunay sa lahat ng pagnanakaw mo. Ang perang ginagamit mo pambayad sa kondo na ito, ang perang ipinambibili mo ng alak, lahat iyan ay galing sa pawis at dugo ng aking anak. Humakbang siya ng isa pasulong, tila may balak na agawin ang folder. Ngunit hindi ako natinag. Nanatili akong matatag. Huwag mong subukan, ang babala ko sa kanya. Dahil ang mga kopyang ito ay nasa kamay na ni Attorney Santos. Alam mo naman siguro kung sino siya, di ba? Ang abogado na hindi tumitigil hanggat hindi nakakamit ang katarungan. Napansin ko ang paglunok ni Ricardo. Ang kayabangan niya kanina ay unti-unting natutunaw. Para siyang isang batang nahuling nagnanakaw ng candy sa garapon. Ano po ang gusto ninyo? Ang tanong niya. Mas mahina na ang boses ngayon. Pera? Magkano po ang kailangan ninyo para tumahimik? 100,000? 200? Sabihin ninyo lang. Nang marinig ko iyon, kumulo ang dugo ko. Akala niya ba ang lahat ng bagay ay mabibili ng pera? Akala niya ba ang dangal ng aking anak ay may katumbas na halaga? Hindi lahat ng tao ay katulad mo, Ricardo, ang tugon ko. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang gusto ko ay pananagutan. Gusto kong maranasan mo ang bawat hirap na dinaranas ni Liza ngayon. Gusto kong makita kang humaharap sa batas. Tumahimik siya. Hindi siya makapagsalita. Ang katahimikan sa hallway ay naging mas mabigat. Ramdam ko ang kanyang pagkabalisa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, ngunit hindi para manakit, kundi dahil sa nerbiyos. Ito ang unang babala ko sa iyo, ang patuloy ko. Huwag mong isiping matatakasan mo ang lahat ng ito dahil lang mayaman ka na ngayon. Ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa anumang halaga ng pera sa bangko mo. Tinalikuran ko na siya. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang marahas na pagsasara ng pinto. Isang kalabog na nagpabanaag ng kanyang galit at takot. Pagdating ko sa elevator, napasandal ako sa dingding nito. Nanginginig ang aking mga binti. Hindi madali ang ginawa ko. Ang makipagharapan sa taong iyon ay nangailangan ng lahat ng aking lakas. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong tama ang ginawa ko. Ngayon, alam na niya. Alam na niyang hindi siya ligtas. Alam na niyang may lumalaban na para kay Liza. Paglabas ko ng gusali, tumingin ako sa langit. Makulimlim na, tila uulan. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam ako ng pag-asa. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa pera. Hindi lang ito tungkol sa mga papeles. Ito ay tungkol sa pagtuturo sa mga taong katulad ni Ricardo na ang masama ay hindi kailanman magtatagumpay. Habang naglalakad ako pauwi, ramdam ko ang pagod sa aking katawan. Ngunit ang aking isipan ay malinaw. Ang hustisya ay parang isang binhi na itinanim ko ngayong araw. Maaaring matagal itong tumubo. Maaaring kailanganin ng maraming pag-aalaga, pero darating ang araw na mamumunga ito. Ricardo, ang pangalang iyon na dati ay nagbibigay sa akin ng lungkot, ngayon ay nagpapaalala sa akin ng aking misyon. Hindi ako titigil. Hanggang sa ang bawat pisong kinuha niya ay maibalik. Hanggang sa ang bawat luhang pumatak sa mga mata ni Liza ay mapalitan ng kapayapaan. Ang unang paghaharap ay tapos na. At sa labanang ito, ang matanda mula sa probinsya ang nag-iwan ng sugat sa konsensya ng mapang-aping may salapi. Uuwi ako ngayong gabi at yayakapin ko ang aking anak. Sasabihin ko sa kanya na huwag nang mag-alala dahil ang kanyang ama ay narito pa rin. Ang kanyang ama ay hindi susuko, katarungan. Napakalapit na. Nararamdaman ko na ang ihip ng hangin ng pagbabago at sa bawat paghinga ko, dalangin ko na sana ay bigyan pa ako ng may kapal ng sapat na lakas upang makita ang katapusan ng laban na ito. Ang hustisya ay para sa mga may paninindigan.
At ako, si Mang Roberto, ay may paninindigan na hindi matitibag ng anumang yaman sa mundo. Lumipas ang 2 araw mula noong huling hinarap ko si Ricardo. Hindi ako mapakali. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila may sinasabi na hindi pa tapos ang aking tungkulin. May isa pang tao na kailangang malaman ang katotohanan. Isang taong maaaring maging susunod na biktima, si Nicole. Si Nicole, ang babaeng kasama ni Ricardo. Siya ang babaeng nakita ko sa balkonahe, ang babaeng nagdadalang tao. Sa una, galit ang naramdaman ko para sa kanya. Inisip ko, siya ang dahilan kung bakit nawasak ang pamilya ng aking anak. Ngunit habang pinagmamasdan ko siya mula sa malayo, nakaramdam ako ng habag. Nakita ko ang sarili kong anak sa kanya. Isang babaeng nagtitiwala, isang babaeng nagmamahal sa maling tao. Nag-abang ako sa malapit sa isang mamahaling grocery store sa BGC. Alam kong doon siya madalas pumunta tuwing umaga. Naghintay ako sa ilalim ng init ng araw. Hindi ko alintana ang pagod. Ang mahalaga ay mailigtas ko siya bago pa mahuli ang lahat. Maya-maya pa, lumabas na siya. Mag-isa lang siya. May bitbit siyang ilang supot ng pinamili. Dahan-dahan ang kanyang lakad, hawak-hawak ang kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ang sanggol sa loob. Huminga ako ng malalim. Nilakasan ko ang aking loob at lumapit sa kanya. Hidja, ang tawag ko sa kanya. Maaari ba kitang makausap kahit sandali lang? Tumigil siya at tumingin sa akin. Bakas sa kanyang mga mata ang pagtataka. Marahil ay naalala niya ako noong pumunta ako sa kondo nila. Kayo po yung tatay ni Liza, di ba? Ang tanong niya sa isang mahinang boses. Tumango ako. Ako nga, Hidja. Ako si Mang Roberto. Hindi ako narito para mang-away. Narito ako dahil kailangan mong malaman ang totoo. Inanyayahan ko siyang maupo sa isang bench sa malapit na parke. Maraming tao ang naglalakad sa paligid, mga nagtatrabaho sa opisina, mga dayuhan at mga batang naglalaro. Pero sa aming dalawa, tila tumigil ang mundo. Inilabas ko mula sa aking bag ang asul na folder. Ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban kay Ricardo. Ipinatong ko ito sa kanyang kandungan. Ano po ito? Ang tanong ni Nicole. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahawakan ang folder. Iyan ang tunay na mukha ng lalaking kasama mo, ang sagot ko. Basahin mo, Hidja. Basahin mo ang bawat pahina. Huwag kang matakot sa katotohanan. Matakot ka sa kasinungalingan. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Ang unang nakita niya ay ang mga dokumento ng bangko. Doon nakasulat kung paano kinuha ni Ricardo ang mahigit 3 milyong piso mula sa account ni Liza. Nakita ko ang paglaki ng kanyang mga mata. Nakita ko ang pagkaputla ng kanyang mga labi. Hindi totoo ito. Ang bulong niya. Sabi ni Ricardo, galing sa negosyo niya ang pera namin. Sabi niya, mayroon siyang mga investment sa abroad. Napailing ako. Negosyo? Ang tanging negosyo niya ay ang manloko ng mga babaeng may mabuting loob. Ang perang ipinambibili niya ng mga gamit mo, ang perang pambayad ninyo sa renta. Lahat iyan ay nakaw. Nakaw mula sa aking anak na ngayon ay halos mawalan na ng bait dahil sa hirap. Ngunit, hindi lang iyon ang nasa folder. Inilipat niya ang pahina at nakita ang mga litrato. Mga litrato ni Liza noong siya ay may mga pasapa sa braso at mukha. Mga medical report mula sa ospital na nagpapatunay na sinasaktan siya ni Ricardo. Doon na nagsimulang manginig ang buong katawan ni Nicole. Binitawan niya ang folder at napahawak sa kanyang bibig. Sinasaktan niya si Liza? Ang tanong niya, tila hindi makapaniwala. Pero napakabait niya sa akin. Lagi siyang malambing. Lagi siyang maingat. Ganyan din siya kay Liza noong una, ang tugon ko. Ganyan ang mga manloloko. Ipapakita nila ang langit para hindi mo mapansin na dinadala ka na nila sa impyerno. Nicole, ang lalaking kasama mo ngayon ay isang lobo. Isang lobo na nakasuot ng balat ng tupa. Lobo. Isang lobo. Iyan ang paulit-ulit na pumasok sa isip ko habang nakikita ko ang luha sa kanyang mga mata. Bakit ninyo ito ipinapakita sa akin? Ang tanong niya habang umiiyak. Buntis ako, Mang Roberto. Malapit na akong manganak. Saan ako pupunta? Paano na kami? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kanyang kamay ay kasing lamig ng yelo. Ipinapakita ko ito sa iyo
dahil ayaw kong matulad ka sa anak ko. Ayaw kong ang apo ko o ang magiging anak mo ay lumaki sa piling ng isang magnanakaw at mapang-api. Habang maaga pa, Hija, iligtas mo ang sarili mo. Tumahimik siya ng matagal. Naririnig ko ang kanyang mga hikbi. Nakita ko kung paano nadurog ang kanyang pangarap sa loob ng ilang minuto. Ang lalaking akala niya ay kanyang knight in shining armor ay isa palang halimaw. Anong gagawin ko? Ang tanong niya sa akin. Mukha siyang nawawala. Mukha siyang takot na takot. Mayroon kaming abogado, ang sabi ko sa kanya. Si Attorney Santos, tutulungan ka namin. Hindi ka namin pababayaan. Pero kailangan mong maging matapang. Kailangan mong tumayo para sa sarili mo at para sa anak mo. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang kislap ng determinasyon sa kanyang mga mata. Isang kislap na puno ng galit at sakit pero may kasamang lakas. Ginamit niya rin ang pangalan ko. Ang bigla niyang sabi. May mga pinapirmahan siyang papeles sa akin noong nakaraang buwan. Sabi niya, para iyon sa insurance ng bata. Pero ngayon ay natatakot ako na baka pinagnanakawan niya na rin ako. Napapikit ako sa galit. Hindi talaga tumitigil ang kasamaan ni Ricardo. Kahit ang babaeng mahal niya raw ay ginagamit niya sa kanyang mga ilegal na gawain. Huwag kang mag-alala, Nicole. Ang paninigurado ko sa kanya, lalaban tayo. Hindi ka na mag-iisa. Tumayo na ako. Iniwan ko sa kanya ang mga kopya ng dokumento. Alam kong kailangan niya ng oras para mag-isip. Alam kong hindi madali ang mawalan ng tiwala sa taong pinakamalapit sa iyo. Habang naglalakad ako palayo, lumingon ako sa kanya sa huling pagkakataon. Nakaupo pa rin siya sa bench, nakatingala sa mga matatayog na gusali ng BGC. Ang mga gusaling dati ay simbolo ng kanyang karangyaan. Ngayon ay tila mga pader na kumukulong sa kanya sa isang masamang panaginip. Ramdam ko ang bigat ng aking ginawa. Masakit man ang maging daan ng ganitong katotohanan, alam kong ito ang tama. Ang katotohanan ang magpapalaya sa kanya. Ang katotohanan ang wawasak sa mga plano ni Ricardo, hustisya. Ngayon, hindi na lang ako ang lumalaban. Ngayon, may kakampi na kami sa loob mismo ng kuta ng kaaway. Ang plano ni Ricardo ay unti-unti nang nagkakalamat. Ang pader na itinayo niya sa pamamagitan ng pera at kasinungalingan ay nagsisimula ng gumuho. Gumuho. Isang malaking pagguho ang paparating. Pag-uwi ko sa aming bahay, nakita ko si Liza na mahimbing na natutulog. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Anak, ang bulong ko. Malapit na. Malapit na nating makuha ang katarungan para sa iyo. Sa gabing iyon, nanalangin ako ng taimtim. Hiniling ko sa may kapal na bigyan si Nicole ng lakas ng loob na gawin ang tama. Hiniling ko na protektahan ang mga inosenteng buhay na nadadamay sa kasakiman ng isang tao. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagtutuwid ng mali. Ito ay tungkol sa pagpapakita na sa huli, ang kabutihan at katotohanan ang laging mananaig. Matulog ka ng mahimbing, Ricardo. Dahil bukas, ang mundong itinayo mo sa kasinungalingan ay magsisimula ng maglaho. Ang bawat sentimong kinuha mo, ang bawat pasang idinulot mo, ay may katapat na pananagutan. At ako, si Mang Roberto, ay narito lamang, hindi aalis, hindi susuko, hanggang sa ang huling pahina ng kwentong ito ay maisulat ng may katarungan. Katarungan para kay Liza, katarungan para kay Nicole, katarungan para sa lahat ng biktima. Ang pagbubunyag ay simula pa lamang. Ang tunay na bagyo ay parating pa lang at sisiguraduhin kong walang matitira sa mga kasinungalingan ni Ricardo kapag lumipas na ang unos na ito. Madilim-dilim na ang paligid nang muli akong tumapak sa semento ng Bonifacio Global City. Ang mga ilaw mula sa matatayog na gusali ay nagsisimula ng magningning tila mga bituin na bumagsak sa lupa. Ngunit sa likod ng kinang na ito, alam ko, mayroong isang madilim na katotohanan na pilit itinatago. Dala ko ang isang puting sobre. Hindi ito ordinaryong sobre. Sa loob nito ay ang kopya ng demanda na isinampa namin ni Attorney Santos. Isang formal na reklamo, isang hakbang patungo sa katarungan. Ang bawat pahina ay katumbas ng bawat luhang pumatak sa mga mata ng aking anak na si Liza. Hinanap ko ang sasakyan ni Ricardo, isang mamahaling SUV. Makintab, kulay itim, halatang bago at laging nililinis. Napaisip ako,
Ang gulong ba ng sasakyang ito ay binili mula sa perang dapat ay panggamot ni Liza? Ang makintab ba na katawan nito ay bunga ng pangloloko niya sa aking pamilya? Nang mahanap ko ang sasakyan sa gilid ng kalsada, hindi ako nag-atubili. Maingat kong inilapit ang sobre sa windshield. Inipit ko ito sa ilalim ng wiper. Sa ilalim ng windshield, doon ko ito iniwan. Para pagbalik niya, iyon ang unang bagay na makikita niya. Isang paalala, isang babala, isang takot. Takot. Iyan ang gusto kong maramdaman niya. Gusto kong malaman niya na hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa pagiging tuso. Naglakad ako palayo, ngunit hindi ako tuluyang umalis. Nagtago ako sa likod ng isang malaking poste ng kuryente. Gusto kong makita ang kanyang reaksyon. Gusto kong saksihan ang pagguho ng kanyang kayabangan. Makalipas ang 15 minuto, lumabas si Ricardo mula sa isang malapit na restaurant. Kasama niya ang ilang mga kaibigan. Nagtatawanan sila. Ang lakas ng boses niya, tila ba siya ang hari ng mundo. May hawak siyang susi ng sasakyan at pinihit ang alarm. Beep, beep. Tumigil siya nang makita ang puting sobre sa kanyang windshield. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Sa una, akala niya marahil ay isang flyer lang ito o kaya ay ticket mula sa traffic enforcer. Inis niyang kinuha ang sobre at binuksan ito. Doon ko nakita ang pagbabago. Ang tawa niya ay biglang napatid. Ang kanyang mukha na kanina lang ay mapula dahil sa alak ay biglang namutla para siyang nakakita ng multo sa gitna ng maliwanag na gabi. Binasa niya ang unang pahina, pagkatapos mabilis niyang binuklat ang susunod. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Muntik na niyang mabitawan ang mga papel. Lumingon-lingon siya sa paligid. Mukha siyang praning. Mukha siyang takot. Iyan ang katarungan. Pumasok siya sa loob ng sasakyan at mabilis itong pinaandar. Ngunit hindi pa lumilipas ang 5 minuto, tumunog ang aking lumang cellphone sa loob ng aking bulsa. Alam ko na kung sino ang tumatawag. Sinagot ko ang tawag pero hindi ako nagsalita. Hinayaan ko siyang maunang bumuka ang bibig. Mang Roberto, ang sigaw niya sa kabilang linya. Ang boses niya ay punong-puno ng galit pero naroon din ang pangangatog. Ano itong kalokohang ito? Ano itong ipinadala ninyo sa akin? Isang demanda? Seryoso ba kayo? Huminga ako ng malalim. Nanatili akong mahinahon. Hindi iyan kalokohan, Ricardo. Iyan ay katotohanan. Iyan ang kabayaran sa lahat ng ginawa mo. Ititigil ninyo ito, ang bulyaw niya. Wala kayong ebidensya. Pera lang ang habol ninyo, di ba? Sabihin ninyo kung magkano. Bibigyan ko kayo ng 500,000 piso ngayon din, basta bawiin ninyo ito. Huwag ninyong sirain ang buhay ko. 500,000 piso. Inaalok niya ako ng pera para manahimik. Akala niya talaga ay lahat ng tao ay may presyo. Akala niya ang dangal ng aking anak ay mabibili ng mga papel na may mukha ng bayani. 500,000 ang ulit ko sa kanyang sinabi. Ricardo, kahit ibigay mo pa sa akin ang lahat ng pera mo sa bangko, hindi nito mabubura ang sakit na idinulot mo kay Liza. Hindi nito maibabalik ang mga taon na ninakaw mo sa kanya. Mang Roberto, nakikiusap ako, ang sabi niya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay naging malambot. Nagmamakaawa na siya. May pamilya na ako. May anak na paparating. Kapag nalaman ito ng kumpanya ko, masisira ako. Mawawalan ako ng trabaho. Maawa naman kayo. Awa. Humihingi siya ng awa. Naramdaman ko ang pait sa aking lalamunan. Humihingi ka ng awa? Naawa ka ba kay Liza noong iniwan mo siyang luhaan at walang makain? Naawa ka ba noong kinuha mo ang huling sentimo sa kanyang bulsa habang siya ay may sakit? Wala kang awa, Ricardo. Kaya, huwag kang humingi ng awa sa akin. Pagsisisihan ninyo ito. Ang biglang bulyaw niya muli. Nagbago na naman ang timpla. Kilala ninyo kung sino ang mga kaibigan ko. Hindi ninyo ako matatalo sa korte. Magagaling ang mga abogado ko. Mauubos lang ang pera ninyo sa kakademanda. Hinayaan ko siyang magwala sa telepono. Hinayaan ko siyang ibuhos ang kanyang takot sa pamamagitan ng mga banta. Alam ko na ang mga taong tulad niya, kapag nasusukol na, ay parang asong ulol na kumakahol ng malakas. Pero ang kahol na iyon ay tanda lamang ng kahinaan. Tapos ka na ba? Ang tanong ko sa kanya. Dahil tapos na ako.
Ang katarungan ay nagsimula na, Ricardo. Hindi na ito mapipigilan. Kahit anong gawin mong pagbabanta, kahit anong dami ng pera mo, haharap ka sa korte, haharap ka sa batas. Mang Roberto, teka, huwag. Pinutol ko ang tawag. Ayaw ko nang marinig ang kanyang boses. Isinilid ko ang cellphone sa aking bulsa at nagpatuloy sa paglalakad. Ramdam ko ang bigat ng gabi, pero sa puso ko, mayroong kakaibang gaan. Ang takot na nakita ko sa kanyang mga mata, ang panginginig ng kanyang boses. Iyon ay simula pa lamang. Hindi ako masamang tao. Hindi ko gustong makakita ng kapwa na nagdurusa. Pero ang ginawa ni Ricardo ay hindi lamang pagkakamali. Iyon ay kasamaan. At ang kasamaan ay kailangang may hangganan. Naglakad ako patungo sa sakayan ng jeep. Habang nakaupo ako sa loob ng sasakyan, pinagmamasdan ko ang mga tao sa labas. Maraming mga ama na katulad ko, pagod mula sa trabaho, may bitbit na pasalubong para sa kanilang mga anak. Napaisip ako, ganoon din ako noon. Ginawa ko ang lahat para kay Liza. Pinag-aral ko siya, pinagtrabaho sa ibang bansa, nangarap na magkaroon siya ng magandang buhay. At ngayon, ang tanging maibibigay ko na lang sa kanya ay ang hustisya. Hustisya. Ang salitang ito ay paulit-ulit na umuugong sa aking isipan. Para sa mga taong walang kapangyarihan, ang hustisya ay tila isang napakalayong bituin. Pero ngayong gabi, naramdaman ko na abot kamay ko na ito. Alam ko, bukas ay panibagong laban na naman. Magiging mahirap ang mga susunod na araw. Tiyak na gagamitin ni Ricardo ang lahat ng kanyang koneksyon para baligtarin ang sitwasyon. Tiyak na susubukan niyang takutin kami ni Atty. Santos. Pero hindi ako natatakot. Dahil ang isang amang lumalaban para sa kanyang anak ay mas malakas kaysa sa anumang bagyo. Mas matatag kaysa sa anumang pader. Ricardo, basahin mong mabuti ang mga dokumentong iyon. Hayaan mong ang bawat salita roon ay maging tinik sa iyong pagtulog. Hayaan mong ang bawat pirma ay maging paalala ng iyong mga kasalanan dahil ang takot na naramdaman mo sa ilalim ng windshield ng iyong sasakyan ay simula pa lamang ng iyong pagbagsak. Ang katarungan ay hindi natutulog. Maaring mabagal ito, maaring matagal, pero sigurado itong darating. At kapag dumating ang araw na iyon, sisiguraduhin kong nakatayo ako roon, nakatingin sa iyong mga mata. Hindi na bilang isang matandang kaawa-awa, kundi bilang isang amang nagtagumpay sa pagtatanggol sa kanyang pamilya. Pagbaba ko sa kanto ng aming bahay, napatingala ako sa langit. Maaliwalas na ang gabi. Wala ng ulap. Ang buwan ay maliwanag, tila gabay sa aking bawat hakbang. Liza, ang bulong ko sa hangin. Malapit na anak, malapit na. Uuwi ako ngayong gabi na may ngiti sa aking mga labi. Dahil sa wakas, ang laban ay hindi na lang nasa isip ko. Ang laban ay nasa kamay na ng batas. Ma, at ang batas? Ang batas ang tatapos sa lahat ng ito. Hustisya. Sa wakas, hustisya. Maaga pa lang ay nasa presinto na ako. Malamig ang simoy ng hangin sa labas, pero sa loob ng gusaling ito, tila napakabigat ng hangin. Amoy lumang papel, amoy kape, at amoy ng mga taong pagod na sa kakahintay. Nakaupo ako sa isang mahabang silya na gawa sa kahoy. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa asul na folder na laging kong bitbit. Hustisya. Iyan lang ang tanging salitang paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Hustisya. Isang salitang napakahirap abutin para sa mga katulad naming mahihirap. Isang salitang madalas ay para lamang sa mga may kakayahang magbayad. Pero ngayong araw, umaasa ako. Umaasa ako na ang batas ay hindi bulag sa katotohanan. Kasama ko si Atty. Santos. Tahimik lang siya sa tabi ko. Paminsan-minsan ay tinitingnan ang kanyang relo. Maya-maya pa, bumukas ang malaking pinto ng presinto. Pumasok si Ricardo. Hindi na siya ang lalaking nakita ko sa BGC na may malapad na ngiti at hawak na wine. Ngayon, ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang polo ay lukot-lukot. Kasama niya ang isang lalaking naka-Amerikana. Marahil ay ang kanyang abogado. Pagkakita niya sa akin, nag-iwas siya ng tingin. Ngunit kitang-kita ko ang panginginig ng kanyang panga. Mang Roberto, ang bati sa akin ng investigador na humahawak sa aming kaso. Magsisimula na po tayo. Pumasok kami sa isang maliit na silid. Doon, sa harap ng isang mesa,
hinarap namin ang katotohanan. Sinimulan ni Attorney Santos ang paglalatag ng lahat ng ebidensya. Isa-isa, dahan-dahan, ipinakita niya ang mga resibo ng bangko. Ipinakita niya ang mga dokumentong may peking pirma ni Liza. Bawat papel na inilalapag sa mesa ay tila isang malakas na sampal sa pagkatao ni Ricardo. Nakita ko kung paano pawisan si Ricardo. Ang kanyang abogado ay pilit na naghahanap ng butas, sinasabing baka nagkamali lang daw ng intindi si Liza. Sabi nila, baka raw kusang loob na ibinigay ng anak ko ang pera. Napangiti ako ng mapait sa loob-loob ko. Kusang loob? Paanong ibibigay ng isang ina ang lahat ng kanyang ipon habang ang kanyang sariling anak ay wala mang gatas na mainom? Napakawalang hiya, napakawalang puso. Ngunit sa gitna ng usapan, may kumatok sa pinto. Bumukas ito at pumasok ang isang babae, si Nicole. Nagulat ang lahat, lalo na si Ricardo. Halos tumalon siya sa kanyang kinauupuan nang makita ang babaeng kasama niya sa kondo. Si Nicole ay namumugto ang mga mata, pero ang kanyang tindig ay matatag. Hawak-hawak niya ang kanyang tiyan, ang kanyang dinadalang sanggol. Ano ang ginagawa mo rito? Ang pasigaw na tanong ni Ricardo sa kanya. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Nicole, umuwi ka na. Wala kang kinalaman dito. Ngunit hindi natinag si Nicole. Tumingin siya sa investigador at pagkatapos ay tumingin sa akin. Bahagya siyang tumango. Isang tanda ng paggalang at pakikiisa. Narito po ako para magbigay ng salaysay, ang sabi ni Nicole sa isang malinaw na boses. Narito ako para ireklamo si Ricardo sa pagbabanta at sa panloloko rin sa akin. Natahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig ay ang pag-ikot ng lumang electric fan sa kisame. Ikinuwento ni Nicole sa pulis ang lahat. Sinabi niya na matapos ang pagkikita namin sa parke, hinarap niya si Ricardo. Tinanong niya ito tungkol sa mga dokumentong ipinakita ko at ano ang ginawa ni Ricardo. Sa halip na magpaliwanag, pinagbantaan niya si Nicole. Sabi ni Nicole, sinabihan siya ni Ricardo na kapag iniwan siya nito, kukunin niya ang bata pagkapanganak at hinding-hindi na ito makikita ni Nicole. Bukod pa roon, natuklasan din ni Nicole na ang insurance na sinasabi ni Ricardo ay isa palang utang na ipinangalan sa kanya. Ginamit ni Ricardo ang impormasyon ni Nicole para makakuha ng malaking loan sa bangko nang hindi nito alam. Milyon-milyong piso ang utang na nakapangalan na ngayon kay Nicole. Hayop ka, Ricardo. Ang sigaw ni Nicole habang humihikbi. Akala ko ay mahal mo ako. Akala ko ay para sa amin ng bata ang lahat ng ginagawa mo. Pero ginamit mo lang ako. Ginamit mo lang kaming lahat. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Ricardo. Ang kanyang abogado ay napailing na lamang at tumahimik. Wala na silang madadahilan. Ang katotohanan ay lumabas na. Kasing linaw ng sikat ng araw sa umaga, hindi lang si Liza ang biktima, marami sila. At lahat sila ay narito na ngayon para ituro ang tunay na kriminal. Tumingin ako kay Ricardo, diretso sa kanyang mga mata. Ricardo, ang sabi ko sa isang mahinahong boses, pero puno ng diin. Sabi ko sa iyo, ang katarungan ay hindi natutulog. Ngayon, harapin mo ang bunga ng iyong mga ginawa. Hindi siya makasagot. Napayuko na lamang siya. Ang lalaking dati ay napakataas ng tingin sa sarili, ngayon ay tila isang basang sisiw na nakakulong sa sulok. Isinulat ng investigador ang lahat ng mga pahayag. Ang mga dokumento ay pinirmahan. Ang proseso ay tuloy-tuloy na. Sabi ng pulis, may sapat na basehan para arestuhin si Ricardo dahil sa dami ng kasong kinakaharap niya, estafa, falsification of documents, at violence against women. Hindi na siya makakalabas ng madali. Paglabas namin ng silid, nakita ko ang mga pulis na pinalilibutan si Ricardo. Doon ko narinig ang tunog ng posas. Clink, isang tunog na tila musika sa aking pandinig. Ang tunog ng katarungan. Napaiyak ako. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Ang bigat na dinala ko sa loob ng maraming buwan ay biglang gumaan. Para akong nakahinga ng maluwag pagkatapos malunod sa malalim na dagat. Lumapit sa akin si Nicole. Hawak-hawak niya pa rin ang kanyang tiyan. Salamat po, Mang Roberto, ang bulong niya sa akin. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay nagbubulag-bulagan pa rin ako. Baka hanggang ngayon ay niloloko pa rin niya ako.
Hinawakan ko ang kanyang kamay. Magpakatatag ka, Hija, para sa anak mo. Ang mahalaga ay malaya ka na sa kanya. Ang mahalaga ay alam mo na ang totoo. Iniwan namin ang presinto nang may itinaas na noo. Habang naglalakad ako pauwi, ramdam ko ang pagod sa aking katawan. Matanda na talaga ako. Ang aking mga tuhod ay nananakit. Ang aking paningin ay medyo malabo na, pero ang puso ko ay napakasigla. Naalala ko si Liza. Naalala ko ang kanyang mga ngiti noong bata pa siya. Ngayon, maibabalita ko na sa kanya ang lahat. Maibabalita ko na sa kanya na ang lalaking sumira sa kanyang buhay ay nasa likod na ng rehas. Hustisya. Hindi ito madali. Maraming sakripisyo ang kailangan. Maraming luha ang kailangang dumanak. Pero sa huli, ang katotohanan pa rin ang mananaig. Ang pera ay nauubos. Ang kapangyarihan ay lumilipas. Pero ang dangal at ang katarungan ay mananatili habang buhay. Pagdating ko sa aming maliit na barong-barong, naupo ako sa aming papag. Tiningnan ko ang langit. Maraming salamat, Panginoon. Salamat dahil hindi mo kami pinabayaan. Salamat dahil binigyan mo ako ng lakas na lumaban para sa aking anak. Ngayong gabi, matutulog ako ng mahimbing. Wala ng takot, wala ng galit. Dahil alam ko, ang katarungan ay nakamit na. At para sa isang amang katulad ko, iyon ang pinakamahalagang regalo na maibibigay ko sa aking pamilya. Katarungan. Sa wakas, katarungan. Ang bawat bukas ay puno na ng pag-asa. Dahil ang dilim ng kahapon ay natalo na ng liwanag ng katotohanan. Matutulog na ako ngayon. Nang may kapayapaan sa aking kaluluwa. Hustisya. Isang napakagandang salita. Isang napakatamis na tagumpay. Tahimik ang hapon dito sa aming maliit na bakuran. Nakaupo ako sa aking paboritong silya na yari sa kawayan. Pinagmamasdan ko ang mga dahon ng malunggay na dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Kay sarap sa pakiramdam ng ganitong katahimikan. Isang katahimikan na matagal naming hindi naranasan, tapos na ang bagyo. Ang malakas na ulan na tila lulunod sa aming buhay ay tumigil na rin sa wakas. Narinig ko ang balita kahapon mula kay Attorney Santos. Sabi niya, ang lahat ng ari-arian ni Ricardo ay naisara na ng batas. Ang kanyang marangyang condominium sa BGC, na dati ay puno ng kislap at luho, ay mayroon na ngayong dilaw na tape at selyo ng korte. Wala na siyang matitirhan. Ang kanyang mamahaling sasakyan na itim na ipinagyayabang niya sa kalsada ay hinila na rin ng bangko. Wala na lahat. Naisip ko. Ganyan talaga ang gulong ng palad. Ang perang kinuha sa maling paraan ay mabilis ding nawawala. Ang kayamanang itinayo sa luha ng iba ay parang bahay na buhangin na guguhurin pagdating ng alon. At si Nicole, balita ko ay tuluyan na siyang lumayo. Bitbit ang kanyang mga gamit at ang kanyang dinadalang sanggol, bumalik siya sa kanyang probinsya. Pinili niyang magsimulang muli nang wala ang isang lalaking manloloko. Masakit man, pero iyon ang tamang gawin. Mas mabuting mamuhay ng payak at marangal kaysa mamuhay sa piling ng isang halimaw na nakatago sa mamahaling damit. Habang nag-iisip ako, biglang tumunog ang aking lumang cellphone sa aking bulsa. Kriiing. Tiningnan ko ang screen. Isang hindi kilalang numero. Noong una, ayaw ko sanang sagutin. Pero may kung anong nag-udyok sa akin na pindutin ang berdeng button. Halo? Ang bungad ko? Katahimikan ang sumalubong sa akin sa kabilang linya. Ngunit rinig ko ang mabigat na paghinga. Pagkatapos, isang boses ang narinig ko. Isang boses na basag, nanginginig, at tila punong-puno ng pagod. Mang Roberto, si Ricardo. Hindi ko kailangang magtanong kung nasaan siya. Alam kong tumatawag siya mula sa loob ng rehas. Ang tawa niyang mapang-uyam noon ay napalitan na ng hikbi. Ang kayabangan niya sa boses ay naglaho na parang usok sa hangin. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Sabi niya, hirap na raw siya sa loob. Sabi niya, wala na raw siyang mukhang maihaharap sa mga magulang niya. Sabi niya, iniwan na siya ng lahat. Wala raw siyang pambayad sa abogado. Wala raw siyang pambili ng pagkain sa loob. Mang Roberto, nakikiusap po ako, ang sabi niya habang humahagulgol. Patawarin ninyo ako. Maaari ninyo po bang iurong ang kaso? Babayaran ko kayo. Gagawin ko ang lahat. Ayaw ko pong mabulok dito sa kulungan. Maawa po kayo. Awa,
isang salitang paulit-ulit niyang binibigkas, awa, awa, awa. Napapikit ako ng mariin. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking silya. Hindi ako nakaramdam ng galit. Sa katunayan, ang naramdaman ko ay habag para sa isang taong piniling sirain ang sarili niyang buhay dahil sa kasakiman. Ricardo, ang mahinahon kong tugon. Makinig ka sa akin. Tumigil siya sa pag-iyak nang marinig ang boses ko. Ricardo, ang ulit ko. Hindi ang aking kapatawaran ang dapat mong hingin. Ako ay isang matanda na lamang na nagtanggol sa kanyang pamilya. Hindi ako ang sinaktan mo ng lubos. Huminga ako ng malalim, hinahayaan ang bawat salita na magkaroon ng bigat. Ang taong sinira mo ang buhay, ang taong ninakawan mo ng pangarap, ay ang anak ko, si Liza. Siya ang dumanas ng gutom habang ikaw ay nagpapakasasa. Siya ang dumanas ng sakit sa katawan at sa puso habang ikaw ay tumatawa sa piling ng iba. Alam ko po. Ang bulong ni Ricardo. Hindi mo ito mauunawaan hanggat hindi mo nararamdaman ang bigat ng iyong nagawa ang patuloy ko. Ang paghingi ng tawad ay hindi lang sa salita. Ito ay sa gawa. Ang pagpasok mo sa kulungan ay hindi dahil sa galit ko. Ito ay dahil sa batas. Ito ay dahil sa katarungan. Kailangan mong pagbayaran ang bawat sentimong kinuha mo. Kailangan mong harapin ang bawat kasalanang itinanim mo. Natahimik muli ang kabilang linya. Tanging ang mahinang tunog ng radyo sa background ng presinto ang naririnig ko. Kung gusto mong humingi ng tawad, Ricardo, gawin mo iyan sa Diyos. At gawin mo iyan kay Liza kapag handa na siyang harapin ka. Ngunit sa ngayon, tanggapin mo ang iyong kapalaran. Ang kulungang kinalalagyan mo ngayon ay bunga ng sarili mong mga desisyon. Huwag mo kaming sisihin, maawa po kayo, Mang Roberto. Ang muli niyang pakiusap, tila isang sirang plaka. Mamatay ako rito. Lahat tayo ay may pananagutan, Ricardo, ang huli kong sabi. Magpakalalaki ka. Harapin mo ang iyong sentensya ng may dignidad kung may natitira pa niyan sa iyo. At doon, pinatay ko na ang tawag. Inilapag ko ang cellphone sa mesa. Nanginginig ng bahagya ang aking mga kamay, pero ang aking puso ay kalmado. Kasing kalmado ng dagat matapos ang isang unos. Pagsisisi. Isang pagsisisi na huli na. Isang paghingi ng tawad na hindi dahil sa tunay na pagsisisi, kundi dahil sa takot sa parusa. Nakakalungkot, isipin na may mga taong kailangan pang mawala ang lahat bago nila ma-realize ang halaga ng pagiging mabuti. Tumayo ako at dahan-dahang pumasok sa loob ng aming bahay. Nakita ko si Liza, gising na siya. Nakaupo siya sa kama, tinitingnan ang isang lumang album ng mga litrato, may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi na siya tulad ng dati na tulala at walang buhay. Tay, ang tawag niya sa akin. Ang kanyang boses ay tila musika sa aking pandinig. Gusto ko pong kumain ng champorado. Maari po ba ninyo akong ipaghanda? Napangiti ako ng malapad. Nararamdaman ko ang init sa aking mga mata. Oo naman, anak. Ngayon din, ipagluluto kita ng pinakamasarap na champorado. Habang nagluluto ako sa kusina, ramdam ko ang tunay na tagumpay. Ang tagumpay ay hindi ang makita si Ricardo na nakakulong. Ang tagumpay ay hindi ang makuha muli ang milyon-milyong piso. Ang tunay na tagumpay ay ang makitang muli ang aking anak na nagnanais mabuhay. Ang makita ang liwanag sa kanyang mga mata. Ang marinig siyang humiling ng paboritong pagkain. Katarungan. Napakaganda ng salitang ito kapag nakakamit mo na. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng balanse sa mundo. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng kapayapaan sa mga inosente. Ang huling tawag ni Ricardo ay paalala lamang sa akin. Paalala na ang lahat ng masama ay may hangganan. At ang lahat ng mabuti, gaano man ito kahina o kaliit, ay laging may puwang sa ilalim ng langit. Matapos ang hapong iyon, hindi na muling tumawag si Ricardo. Marahil ay natanggap na niya na wala na siyang kawala. Marahil ay doon na siya magsisimulang mag-isip sa loob ng 4 na sulok ng kanyang selda. Hayaan mo siyang mag-isip. Hayaan mo siyang pagbayaran ng lahat. Dahil dito sa labas, ang buhay ay nagpapatuloy. Ang araw ay muling sumisikat at ang aming maliit na pamilya ay muling bumabangon. Bit-bit ang mga aral ng nakaraan at ang pag-asa ng hinaharap.
Isang payapang gabi ang naghihintay sa amin. Isang gabing wala ng takot. Isang gabing puno ng pagmamahal. Salamat, Panginoon. Maraming salamat sa hustisya. Maraming salamat sa bagong simula. Hustisya. Sa wakas, kami ay malaya na. Malaya na sa takot. Malaya na sa sakit. Malaya na sa anino ni Ricardo. At iyon, para sa akin, ay sapat na. Sapat na sapat na. Sumikat na ang araw. Isang bagong umaga na naman dito sa ating bayan. Habang nakaupo ako sa aking lumang tumba-tumba, nilalanghap ko ang amoy ng bagong luto na kape at ang sariwang hangin na dala ng amihan, kay sarap sa pakiramdam. Ang katahimikang ito, ang kapayapaang ito, ay ang matagal ko nang ipinagdarasal sa Panginoon. Sa loob ng bahay, narinig ko ang mahinang huni ni Liza. Nagliligpit siya ng kanyang higaan. Pagkatapos, lumabas siya sa beranda at tumabi sa akin. Hindi siya nagsalita agad. Tumingin lang siya sa malayo, sa dako kung saan unti-unting lumilitaw ang kulay rosas at kahel na langit. Nakita ko ang kanyang mukha. Wala na ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Wala na ang laging nakakunot na noo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. At ang pinakamahalaga sa lahat, nakita ko ang kanyang ngiti. Isang tunay na ngiti. Marubdob, payapa, malaya, tay. Ang tawag niya sa akin. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Salamat po. Salamat po sa lahat. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kamay na dati ay malamig at laging nanginginig sa takot, ngayon ay mainit na at puno ng buhay. Wala iyon, anak. Ang sagot ko, gagawin ng isang ama ang lahat para sa kanyang anak. Kahit maubos pa ang aking huling lakas, alam ko hindi magiging madali ang paghilom ng kanyang sugat. Ang sakit na idinulot ni Ricardo ay malalim. Ang bawat pisong ninakaw, ang bawat sampal, ang bawat masakit na salita, hindi iyon madaling makalimutan. Pero ang mahalaga ay nagsimula na ang proseso. Nagsimula na ang pagbangon. Sabi ng doktor na tumutulong sa kanya, malaki na raw ang ipinagbago ni Liza. Hindi na siya tulad ng dati na laging nagtatago sa dilim. Ngayon, gusto na niyang lumabas. Gusto na niyang maglakad-lakad sa parke. Gusto na niyang makihalubilo sa mga tao. Pag-asa. Iyan ang salitang laging nasa isip ko ngayon, pag-asa. Isang salitang napakatamis pakinggan. Ang kaso laban kay Ricardo ay tuloy-tuloy na sa korte. Ang mga papeles na nahanap ko ay naging susi upang mabulok siya sa loob, sabi ni Attorney Santos. Malaki ang pagkakataon na maibalik ang ilan sa mga perang ninakaw niya. Pero para sa akin, hindi na iyon ang pinaka-importante. Ang pera ay kikitain muli. Ang pera ay darating at aalis. Pero ang buhay ng aking anak, ang kanyang kapayapaan, iyon ang kayamanang hindi matutumbasan ng anumang milyon sa bangko. Sa aking mga kapwa lolo at lola na nakikinig, alam kong marami rin kayong pinagdaraanan. Marahil ay may mga pagsubok din ang inyong mga anak o apo. Ang tanging maipapayo ko lang ay huwag kayong susuko. Ang pagmamahal ng isang magulang ay walang hangganan. Tayo ang kanilang sandigan kapag ang mundo ay malupit sa kanila. Huwag tayong matakot na lumaban para sa tama. Huwag tayong matakot na harapin ang mga lobo na nakabalat tupa. Dahil sa huli, ang katotohanan ang laging mananaig. Ang katarungan ay laging darating para sa mga pusong tapat. Tumingin uli ako kay Liza. Nakita ko siyang huminga ng malalim habang nakapikit ang mga mata, ninanamnam ang sikat ng araw. Tay, ang sabi niya uli, gusto ko pong mag-aral uli. Gusto ko pong simulan ang negosyong pinangarap ko noon. Tumango ako ng may luha sa aking mga mata. Susuportahan kita, anak. Narito lang ako. Hindi ako aalis sa tabi mo. Dito nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng pasakit, ng pagtataksil at ng laban para sa hustisya. Ngunit higit sa lahat, ito ay kwento ng isang bagong simula. Ang bagyo ay lumipas na. Ang langit ay malinis na. At ang aming buhay ay muling puno ng kulay. Salamat sa inyong pakikinig. Naway magsilbing inspirasyon ang kwento ni Liza sa inyong lahat. Huwag mawawalan ng pag-asa dahil sa bawat dulo ng madilim na gabi ay laging may naghihintay na magandang umaga hanggang sa muli nating pagkukuwentuhan. Ako ang inyong lingkod, si Mang Roberto. Pagpalain po tayong lahat ng may kapal. Maraming salamat po.